And good morning, nandito pa rin tayo sa F Beach sa Delon, Cottage 5. At simulan natin ang ating umaga sa pagbablog. Actually, nagising ako ng 6 a.m. And then, syempre, self-care. Simulan muna natin ang ating sarili. Nagulat ako kasi nandito pa sa Sunny. Yan. At pupunta tayo doon sa beachfront, no? Doon tayo magkape-kape. So yun nga, no? Simulan natin ang ating umaga ng pagbablog sa ating sarili or self-care sa sarili. And then pagbibilangan ng araw, it's April 22, 7 a.m. dito sa Hawaii. And usually I will start maybe mamaya ng 10 a.m. Bibigyan ko ng libreng hilot yung may-ari ng property na ito. And then by 2 p.m. hindi yung regular client na natin gagawin natin. So kung tutuusin, paano ba? Sa totoo, ako kung tatanungin nyo, parang ang tagal pa bago ako umuwi, May 8. Pero sa iba, isipin from April 22, sandaling panahon na lang naman yon. Konting pagtitiis na lang, makakauwi na tayo sa ating tahanan sa Bulacan. So naririnig nyo na, nasa dagat na po tayo. Pero paano ba? Ano ba ang goal natin dito? Bakit ba tayo nandito sa Hawaii? Mas gugustuhin ba natin mas mahaba ang panahon na tayo manatili sa ibang bansa? O gugustuhin natin na mas makauwi dun sa bahay natin? Siyempre, iba pa rin yung feeling na nasa bahay ka dahil kasi alam mo sa iyo yun, pag-aari mo yun. Eh dito, nandun yung hiya, nandun yung pangamba, at dun din yung pangungulila sa mga taong mga minamahal mo. Kung tutuusin, mas gusto ko talaga umuwi na. Pero kung iisipin ko, may goal ka dito na kumita ng pera, ayun, baka isipin mo sana tumagal pa para mas makaipon ka ng malaki. But then, ganito lang naman ang buhay. You have to focus on your mission every day. Kung uwi ka na, hindi umuwi. Kung magtatagal ka pa, di magtagal. Yun lang, dapat kong ingatan din yung immigration status ko dito. And I have to go home exactly on the date na kung anong dineclare ko sa immigration dito sa United States of America. So mahaba pang oras, naka 3 minutes na tayo. So see you soon. It's 9:37 a.m. at kababros ko ng Facebook ay natagpuan ko na nakatanggap pala ako ng isang parangal, ng isang award. At ang award nito ay nagmula sa Correllian Nativist Tradition of Wicca sa ginawang lustration ceremony of the ancestors sa Nashville. I don't know kung nasan yun, Tennessee yata yun, no? But then, maraming salamat. I will speak in English. Thank you very much to my Correllian family that recognize my effort and dedication on the rolling prayer for peace and monthly devotional for the Interfaith Order of Peace Weaver. Thank you very much for this honorable award of the Order of Terrible. And I don't know if I mentioned it right. Terrible, which is like a censer that offers prayer to God. But I'm not terrible, ha? I'm not terrible. Again, thank you very much to my Correllian family for this wonderful recognition of the dedication that we did in the Interfaith Order of Peace Weaver. So, hanggang dito lang muna, and there are more to come here in Honolulu, Hawaii. It's 11:45 na mga kalay at natapos tayo mga 11 o'clock sa ating 11:30 actually, natapos tayo sa ating unang client, yung may-ari ng Delon, yung asawang lalaki ay ating binigyan ng hilot. At ngayon, pasensya na, nakikita niyo tuloy nagkasya ako. And nag-relax lang tayo while waiting for us. Actually, busog pa ako nagluto pa ng umaga. Parang po doon, ginisa ko lang siya sa giniling, kamatis, sibuyas at bawang, and then dinagyan ko rin ng tokwa. So ngayon, I just want to talk about yung ating bahay
bahagi bilang isang pari na Corellian at Hill Pinabaylan. I am the Interfaith Order head of the Interfaith Order of Peace Weaver, at patungkol sa gawain ng kapayapaan, no? We do not want to be violent, no? Sa ating mga action, sa ating isipan at sa ating mga gawa namin, but it doesn't mean being a peace weaver we tolerate any form of violence towards anyone, any being. At dahil sa ganitong behavior din natin sa ating tungkulin bilang order head ng peace weaver, ay hindi po natin papayagan na hamakin ang ating tungkulin sa gawain pangkapayapaan. At gayon din, hindi rin natin papahintulutan anumang instrumento, maging ito man ay totoo o laruan man lang, na makapasok sa ating templo at sa ating buhay. So bilang tagapamayapa o bilang peace weaver, gusto rin natin turuan mga kabataan kung paano mahalin ang kapayapaan, no? And yung laruang baril-barilan, laruang espada, at anumang bagay na nakakapanakit ng kapwa na inyong napapanood, no, ay hindi katanggap-tanggap, especially ngayon, no, ang mga magulang wala ng panahon mag-alaga ng kanilang mga anak. Binibigyan na lang nila ito ng laruan, cellphone, tablet, and everything. But as parents, we should be mindful of what we are giving to our children. Kung ang laruan na ito, ang kanilang laro ba ay nagpo-promote ng violence. Obviously, kahit sabihin mo yung Plants vs. Zombie, no, merong patayan doon at merong horror, may krimen, may crime, may violence, may bloodshed. At ganyan din yung mga laruan pagka gumamit ka ng baril-barilan, di ba? Bang bang. So you want them, nagbang-bang kayo, gusto mo yung other person na binangbang mo patay, tumumba. And we don't want that. What we want is mabuhay ang mga tao, magkaroon ng buhay. So sana be mindful of the toys, of the games that you are playing around. So yun lang, maraming salamat. Gusto kong paalalahan lang, no to violence, no to any instrument of violence, kahit mga laruan pa man yan na harmless, but then it instill behavior na okay ang barel sa mga bata, at pagtanda nila, hanapin din nila yung barel na yan. Though let us be clear kung ano ba ang ating values, at sinasabi nyo na hindi naman violent ang barel, but kung hindi ka marunong gumamit ng barel at makaputukan yan at makatama ka ng ibang tao, pehado, masusugatan mo sila, mapapatay mo din sila. So be careful, mag-ingat po tayo.